Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, merong nagtanong merong nag-rant, medyo konting rant at saka trigger warning para sa inyong mga stories. So, ito galing sa Reddit to, okay, so, meron siya na medyo rant nga lang, quick rant lang daw siya. Ito sa galing sa Off Mentors PH. So, ito galing niya, sabi niya is, ayaw sa generic na gamot. Okay, so, ito sabi niya is, hello, super quick rant lang. Ito mother ko, ayaw minom ng generic meds na maintenance niya. 4 na klase at ang mamahal. Sabi ko, mabigat sa nasa akin yung monthly na maintenance niya. Wala naman ibang bibili kundi ako. Sabi ko, mag-switch na lang siya sa generic para mas affordable. Nag-research ako, same naman daw ng content ng generic branded. Pero ayaw niya, gusto niya ng Mercury Drug lang bibili at branded na gamot. Di ba effective at generic meds? Yung personally, yes. You know, the same talaga yung mga ganung klase ng content o yung effective yung effective talaga mas effective naman talaga parehas kahit sabihin natin na branded siya at saka yung generic same talaga. Ang nagkaiba kasi yung presyo, mas mahal talaga ang branded. Yes, oo. Kaysa sa generic. Kaya yung pagdating sa sa mga content or sa mga yung mga timpla ata sa ganun, same na same yun. Oo. Walang doon. Wala naman binabase sa branded yan. Okay. So, sa akin lang, ito sa for experience na lang ako. Alam mo, yung nagtrangkaso ako that time ako. Alam mo, yung misa pag bumibili ako ng gamot, hindi branded, generic. Kaya sabihin natin nalagay paracetamol na yung pag iniinom ko, generic lang. Ang mura lang yan, generic lang yan. Alam mo magkano yung sa generic? 5 piso, isang banig lang yun. O kaya, sabi worth for 2 pesos ata yun, isang banig na yun o 5 piso, isang banig. Mura na yun, di ba? Diba? Tapos uminom lang ako na 3 times a day. Oo. Tapos, another day, yun, gumaling na ako. Okay na ako. Pero, okay. Pero take note lang hindi ko sinasabi hindi ko sinasabi na ganun din sa inyo. Kasi depende kasi sa depende sa katawan nyo. Kung minsan kasi hindi angkop sa pero mas mainam na mag-consult kayo sa doktor. Mas mainam ganun na consult kayo sa doktor kung ano ba yung mga sakit nyo. Mas ganun. Para much better na ganun lang. Magpa-check up kayo sa clinic o sa mga malapit sa mga health center sa inyo at magpa-check up kayo kung sakit ba yan o diba? Kung hindi, kaya meron sinabing if symptoms persist, consult your doctor. Yun, yan kasi yung payo dito. So, about sa mga itong sa tanong mo dito is effective. Yes, effective. Parehas yan. Both generic and branded. Yung nga lang mas mahal talaga. Medyo nagtataka lang bakit siya gusto niya branded. Diba? Parehas lang naman. Diba? Ito, sabi niya dito sa mga comment section, sabi niya dito. Same sa mother ko, feeling nila mas effective kapag kapag branded. Sabi mo parang gatas lang yan. Kung Lactum or or Nido, pareho lang naman gatas pa din. Diba? Baka mas makinig siya kapag doktor ang nagsabi. Ipatanong mo sa next checkup kung meron bang mas mura ng mga alternative para maisulat ng reseta at ma-educate ang nanay. Sabi nga dito, sabi niya, ang problema kasi
di siya marunong makinig, saka mas marunong pa sa doktor. Oh! Teka na, ano wag ka, yung mga ganito sa mga, mga ka-stories ko dyan, wag na kayo, wag kayong magiging, mas marunong pa. Alam mo, magiging take a risk yan. Yung sinabi mas marunong pa sa doktor, wag. No, wag. Alam mo, yung mga mas marunong pa sa doktor, wag ganun. Kasi ang doktor is a license. Hindi yung katulad yung mga doktor kwak-kwak dyan, yung kinakalaban niya sa mga, ibang doktor. Yung iba nga, nilalagyan yung herbal dyan, alam mo yung natatandaan ko, yung nagkaroon ng problema sa tenga, anong ginawa? Dinikdik yung bawang, nilagyan dito, oh my God, parang nabwisit ako ng bigla at naawa din. Di ba? Alam mo, mas mainam na mas magpatingin ka sa doktor. Huwag kayong magiging doktor kwak-kwak. Sinasabi ko sa inyo. Ang pag-aya sa mga ganito. Yan ang hirap sa inyo. Parang kayo pang sarili ng doktor, huwag kayong maging doktor, huwag kayong doktor kwak-kwak dyan. Ito, sabi nga, ito, huwag na siya magpagamot. Kapiro sa ganyan magulang. Kala mo may patagong pera eh. Ganyan na ganyan sa nanay ko. Salagdan nila na, oh my God. Ay, wag mo nga sa ganun. Yung nanay po na, wag naman sa ganun. Wag naman ganun. Sana kung sino man wag yung gawin sa nanay mo, na dadalhin mo sa nanay ang punan. Wag. Kasi yun eh, nanay mo pa rin yun eh. Oo. Kasi, naiintindihan ko naman na may mga kasi kahit anong gawin mo, kahit balik pa rin mo mundo pa yun, nanay mo pa rin yan. Pero yung gagabi mo sa nanay ang punan, oh my God. Parang hindi mo na siya nanay. Parang tinamos mo yun. Nakakalungkot. Pero sa mga dis, ang hirap na sitwasyon mo, OP, naging retirement plan yung nanay mo. Sana naintindihan niyo yung mahirap ang buhay ngayon. Parang hindi naman siya nagtrabaho nung inalagaan pa kayo. Parang ako parang oh my God kasi naintindihan ko yung sitwasyon mo, pero sana huwag mong dumating sa punto na ilalagay mo sa bayan po. Ang daming kung napanood mo yung eyewitness yung tungkol sa yung mga delegates sa mga bayan po, ang daming na doon, nawala yung mga lolo't lola na parang tinalikuran. Oh my God, naawa ako min. Pero yun nga, sabi dito, correct if I'm wrong lang. Sabi ng pharmacist friend ko, for what I remember, yung filler daw ng difference ng generic at branded, pero yung main ingredients daw ng gamot mismo are the same. No, yun nga. Yun, pharmacist friend niya, yung sabi na yung filler daw yung difference, yung generic at branded. Sabi ganito, ayaw magbanggit ng brand dito, kasi alam mo na. Yeah, this is true. And the branded drugs supposedly have stricter quality control, so dosages are more accurate compared to generic. What do you mean filler? Bakit may filler? Anyway, my experience, pag antibiotics, mas effective ang branded. Pero sa iba, like pain meds and opioids, pwede na generic. Always naman pong may filler. Ang tawag sa kanila sa manufacturer setting ay excipients. Usually yan yung dahilan kung bakit may controlled release, immediate release, or extended release, etc. na gamot. And for palatability na rin. Okay. So same lang naman yung branded kasi
binabayaran mo yung name nila. Endorsements and just my videos na si, ayun, about iba. Try mo pakita si mami na OP, baka ma-convince siya. Oy, ano pa-subscribe na lang kayo kay kay pharmacist na TikToker. Magaling yun. Si RC, yun si, sino si RC sa TikToker yun. Ano siya, hindi naman sasaya, meron kasi siyang, sa RC sa ating pharmacist. RC ba? RC Larga, yun, oo. Yun, RC Larga. Oo. Pwede rin kayo magtanong doon through, i-DM mo na lang sa kay Tik, sa kanya, kung pwede lang naman, may sasagot naman sa iyo yan, na ano ba pang ano yung pinagkaiba. Meron siyang doon. At saka hanapin mo na lang doon sa mayroon siyang content regarding sa pagkaiba ang brands sa generic. Ang pagkakaiba may sinabi siya dito na almost the same, pero mas almost the same, tapos mas mahal nga lang yung branded. Yun ang yun yung sinasabi. Yan yung sinasabi niya karamihan sa ganyan. Okay. Hindi lang si hindi lang si RC Largo dito. Pati na rin yung kahit sino man yung mga pharmacist nyo, kahit sa malapit sa inyong lugar, yun at yun din yung sasabihin niya sa iyo. Okay, so yun, nakakalangkod. Hindi, kahit panood mo muna, maniwala ka sa churn ni RC. Para ka rin nanay mo kinokontra mo agad para hindi ka masusubukan. Mga tao talaga. Oh my God. Well, naiintindihan ko naman ako, parang nagigets ko yung point yung nagigets mo yung point yung naunawanan ko. Yung nga lang talaga, may nanay talaga, may mga senior na talagang permanent na yung paninindigan niya. Ang ko lang sa ang tayo ko lang sa iyo, isa naman ang open nito yung konting pasensya na lang. Yun lang yun lang ang bibigay ko sa yung advice. Yun lang naman mga stories at sa akin about kung kayo hindi ka lang kung ang tanging sasabihin sa inyong paalala, if symptoms persist, consult your doctor. Yun lang mga stories. Thank you and see you in the next video. Bye!